Chris Paul, Kyrie Irving, Miles Turner, Van Vliet, DeAndre Ayton, Cam Thomas, Russell, James Harden, Rondell at Dennis Schroeder. Kabilang po yan mga idol sa mga available ng i-trade sa ngayon sa araw na ito. Eto pa sina Clint Capela, Bobby Portis, Finney Smith, Clarkson, Tim Hardaway Jr., Tyus Jones, Marcus Smart at Lou Cornet. Ibig sabihin nito ay available na nga po sila at po pwede nang i-trade ng kani-kanilang mga kupunan. Pero hindi na nga hulugan na kung sila available ay i-trade na kaagad sila. Mga notable players ang tawag sa kanila. Ibig sabihin nun ay magagaling sila. Ito yung malaking kalendaryo ngayon para sa mga kupunan sa NBA dahil finally ay po pwede na nga silang gumawa ng mga pagbabago sa kanilang mga roster, sa kanilang bangko, kung sino ang kanilang gustong kuning role player o kung mayroon silang gagawing upgrade. Ngayon, inaasahan na marami na pong mga trade rumors ang magsisilabasan mga idol. Mag-iingat na sa ngayon ang Utah Jazz kay Markkanen sa usapang trade. Sa ngayon lumilitaw na po ang mga rumors na itong Utah Jazz ay nag-aalangan na kung kanila bang papakawalan itong si Lauri Markkanen. Sa ngayon kitang-kita naman daw na maganda ang kanyang inilalaro kasama itong si Keyonte George. Sa kanilang laban kontra Dallas Mavericks, itong si Lauri Markkanen ay mayroong 33 points, 6 and rebounds, 5 assists and 4 steals. Si Keyonte George naman, 37 points, 5 rebounds and 6 assists. Maganda sa ngayon mga idol ang inilalaro ng dalawang ito. Definitely bagay po sila para maging core ng Utah Jazz. Kaya totally wala po talagang rason itong Utah Jazz na pakawalan itong si Markkanen sapagkat okay naman ang kanilang koneksyon at yun po yung pinaka-importante doon. Coming off the bench pa rin itong si Klay Thompson pero hindi na masama ang kanyang ipinakita versus Utah Jazz. Meron siyang 12 points at nakapasok pa ng 4 na 3. Ngayon paunti-unti na ngahang bumabalik ang classic Klay Thompson. Sa huling 10 laro itong si Klay ay mayroon ng 41.5% na shooting percentage from the 3-point line. Paunti-unti na ngahang nakikita ni Klay Thompson ang kanyang buwelo, ang kanyang timing at kanyang pinapaalala sa kanyang mga kasama at sa kanilang mga kalaban kung sino siya. Bilang isang NBA champion, meron siyang reputasyon bilang isang eksperyensyadong manlalaro at shooter sa liga. Sa ngayon mga idol, kalmado lamang itong si Klay Thompson. Hindi naman mabigat ang pressure sa kanya. Ngayon ang kanyang trabaho ay mag-contribute especially sa shooting. Pasok na sa trade market itong si Brandon Podziemski. Ayon pa sa mga eksperto, kabilang siya sa mga isasama ng Golden State Warriors sa isang trade package para mag-secure ng isang high-profile na manlalaro. Inconsistent itong si Podziemski mga idol at malaking red flag ang patuloy pong pagbibigay ni Coach Steve Kerr ng minuto sa kanya at umabot mga sa punto na hindi na pinalaro ni Coach Steve Kerr sina Seth Curry and Will Richard para lang sa kanya. Para magbigay daan lang kay Podziemski. Bilang isang head coach, alam mismo ni Coach Steve Kerr ang kanyang ginagawa. Pero so far hindi naman epektibo itong kanyang ginagawa sapagkat sila ay patuloy pong natatalo. Why not ibang ko muna? Huwag mo nang palaruin itong si Podziemski at mag-experiment ng another lineup or another rotation. Siyempre, napaka-basic lang. Kung hindi naman epektibo, kung hindi naman kayo nananalo, walang rason para panatilihin ang rotation na ito.